guys, welcome to Marisa USA channel. To this video, we are going to Boise, Idaho. And hindi po tayo magluluto dito sa ating kitchen, kundi doon tayo magluluto sa bahay ni Pinay and Espadel. At syempre, hindi rin ako ang magluluto, kundi siya rin. Ayan guys, ang lulutuin natin ngayon ay very popular na Greek dish. Kasi yung ate ko, si Pinay Espadel, ay talagang nagluluto siya before when we were still in Cyprus, no? Mas marami siyang alam kaysa sa akin. Ako na talaga. Kaya ang magluluto ngayon ay hindi ako kundi siya. At tayo ay dadayo sa Boise, Idaho para magluto ng Greek food. Kaya guys, samahan niyo ako. Tara na! Ayan, at first, lutuin natin yung ating sibuyas. Ng ilang minuto hanggang sa makita natin na lutong-luto na siya. And then, ilalagay na natin yung karne, yung beef, ground beef, no? At ang kinuha namin yung hindi masyadong mataba para, iwas sa kolesterol. Charot. At syempre, kailangan natin antayin hanggang sa maluto siya. Next mo siya para hindi siya para maghiwalay-hiwalay siya ng maluto. And then antayin natin na hanggang maluto siya. Mga ilang minutes din to, no? And then habang niluluto natin yung karne, mag-ano tayo ng tubig, prepare ng tubig, at lutuin natin, i-boil natin yung ating noodles, no? Para magsabay sila habang niluluto natin yung karne, and then maluluto na rin yung noodles. Ayan. So, eto na siya. Luto na. Charot. Wait, paulit naman. Ano na naman niya? Ground beef. Ano nga niluluto? Pasticcio. Pasticcio. It's Greek macaroni to forno. Forno kayo. Oven is forno. Konting kaalaman, huwag niyo pong ilalagay, itatapon yung mainit na tubig sa ating sink at cool down at nakakasira. Kasi sa kaibigan, Pinay Espadel, kaya pinagmahitan. Ito yun, di ba kay flammer mo ito? Ito man, ginanot sa lababo kay Basi. Natanggal ito mga mikrobyo. Tama lang yun, sakto lang. Ha? Ay, kainin na lang akong taginan. Hindi pwede dito.
Butang na yung tomato paste. Oh, ayun pa. Pinabaan daw. Because I think that should be good. Let's see. Itong paano man lang yung kulay. Pero binubutang ng parsley para para din One, two. Awesome. Ang bechamel na daw ko. Ha? Ang bechamel. Lahat daw ko. Pag-inumin ko pa. Nilagod sa iyo na konti. Okay. Ano na ito? Masarap na. Masarap. Para kung nakikungkuan si Cleo, ita halong Oo. nandun ka. Nakasan halong. And then bake for, Until golden brown. Mga 45 minutes. pwede yan, mo bake for kamalat. Kasi tayo ito. Ito. 11. Pwede ko na ibang flavor.
Ayan, sorry, hindi ko na-videohan while nasa oven siya, no? Binik namin siya ng 350 degree for like 45 minutes to 1 hour para mag-brown pa siya, no? So, ayan, diba? Sarap. Nakakaloka, kainan na nito. So, wag niyong anuhin, hindi yan para sa akin, guys. Para yan sa sa kanila, charot. O, diba, yung ano pa lang niya, yung hitsura pa lang talagang matatakam ka na, guys. So, pwede nyo itong gawin sa inyong mga bahay kung mayroon kayong mga oven. Ayan, super sarap talaga niya. Kaya, enjoy! Thank you! Salamat sa inyong panonood uli at suporta sa aking mga video. Thank you, guys! Kain tayo! Ayan, abangan nyo yung susunod nating video. Ipapakita natin kung paano ginawa yung bechamel sauce na nilagay natin as toppings. Thank you, guys! God bless everyone! See you in my next vlog. Bye!